morning. Babiyahe po tayo ng Lalamove today. First time na gamitin yung bago naming camera, so hindi ko po alam kung we're just testing our new camera. And naisip ko na gamitin siya during my part-time work as a Lalamove driver. Ayan, so may first booking na po tayo. Currently papunta po tayo sa ating first pick up, which is dito lang po, tindahan ng mga You've arrived at your destination. tawag dito, pang negosyo. Here, ito na po, papasok na tayo pa atras, papasok. First pick up, arrive. Patayin ko muna yung camera kasi for habang nagpipick up. Wait lang. Okay, so na-pick up na natin yung item. 5 boxes siya. Punta na tayo ng Dasmariñas for drop off. Let's go. Let's take 419 Aguinaldo Highway Imus. Arrival time on this route is similar to Crespolo Aguinaldo Imus. 419 Aguinaldo Highway Dasmariñas. In 600 meters, turn right on Anabu Hills. U-turn, then turn right on 419 Aguinaldo Highway. Alright, drive lang muna tayo papuntang Dasmariñas. So 5 kilometers, 15 minutes for 350 pesos. Hindi masyadong traffic today. Yazaki. So gumagamit nga pala ako ng Jisoo Life Fan para makatipid sa aircon. Sinapa. Actually mura na yung gas, pero kailangan pa rin natin magtipid kasi hindi naman ganun kalaki yung rate ni Lalamove. Ay nako, alanganin. Uy, alright, so enjoy nyo lang yung aking pagdadrive. Let's see. Dasma to Binyan, Laguna.
We're now in Anabu Coastal. Oh, laking truck to ah. Itong area na to laging traffic, mapa anong araw man, mapa holiday man, mapa anytime, anywhere, any day. It's always traffic here. It's because itong intersection na to, it's a lot of cars passing through here, and then wala siyang stoplight. Of course, sa mga sasakyan, mga Pilipino, unahan. Ngayon, kung hindi mo naman din gagawin yun, aabutin ka ng siyam-siyam bago ka makatawid. Bubisinahan ka pa ng nasa likod mo. Of course, hindi mo naman din, alam mo yun, you need to be safe still, diba? Dapat dahan-dahan lang. And then here sa Aguinaldo Highway kabilang side, you're making the roads again. Ayan. Actually ang ganda ng kalsada, pero I don't know why, bakit kailangang sirain ng buo yung kalsada. Ayan o. That's why it's very traffic here right now. Mga sa mga pero hindi naman ganun ka-traffic unlike sa Manila. Ayoko pa rin mag-drive doon kasi super traffic talaga ron. Mas malala compare here, kahit pa paano moving or may mga parts lang na traffic. Alright. So what I'm driving right now is a Ford Territory 2024. Ang lala move ko. Actually hindi ko first time maglala move. Nakapaglala move na ako before. Gamit ko naman H100. Bumili ako noon. Pero hirap din kasi ron, napaka ubos oras, tapos konti ng biyahe. Pwede kang kumuha ng mga pang 300 kg, which is yung category natin ngayon, at then lugi ka kasi usually yung ibang customer kahit 300 kg lang yung binook nila, mapupuno pa rin nila yung H100. So lugi ka kasi hindi ka na makakapagsabay, kasi here in Lala Move we are allowed na magsabay ng at least 1, so total of 2 bookings sa isang biyahe. Ngayon pwede maging 3 yun pag merong kasamang pooling kung tawagin. So hanggang 3, as long as kasya yun, 3 na yun, pwede yun. 2 regular or isang priority, isang regular, isang pooling. Kasi yung pangatlo is pooling lang siya, hindi siya pwede ng another regular or priority. Yan, District Mall. Hindi ko sure kung nakukuha ng maayos kasi
using my nasa cap ko yung camera, naka-clip lang siya, so I'm using a camera 360 Go 3S camera. So yan, hi kayo guys. Yan. So camera ko Go 3S. So bibili lang namin to. Actually the reason why we bought here this is because lagi mahilig kasi kami mag-travel pero wala kaming action camera. Usually nanghihiram or nagre-rent lang kami, and yung rent nun umaabot ng 1,000 pesos. Like last time na nagbohol kami, it cost us 1,000 pesos, you know, just to have picture sa ilalim ng tubig. Although hindi kami marunong lumangoy, still at least meron kaming photo, no, sa ilalim ng tubig. We're now approaching Dasmariñas, Cavite. Dasmariñas. Dati nandito yung kanina yung ginagawa ron sa part kanina doon sa pinakita ko sa inyo. Before, ito yung part na ginagawa. Bago siya, bago yung kalsada niya. Pero it would be better kung nilagyan nila ng spalto itong road para hindi mo ramdam yung uneven surface ng road na to. Kasi although kahit napaka solid nito at bago, still hindi mo siya ramdam na bago kasi medyo bumpy siya So it would be better kung naka ano siya, spalto, kasi masarap, smooth mag-drive pag naka-spalto ang kalsada. Right. Bubuksan lang natin yung ating camera maps baka tayo lumagpas na. So here in Aguinaldo Highway. Okay, 1.5 kilometers, 4 minutes left. Tensya na medyo madumi yung aking sasakyan ngayon kasi tatay, sorry, mauuna muna ako kasi green po ang aming stoplight. Sana makatawid pa, but it looks like we will not make it. 4, 3, 2, 1. Okay, ito tayo. Huwag na tayong magbatikas. So pag alam mo hindi nakakayanin, it's better to stop kasi bilang respeto sa batas, respeto sa mga enforcers natin, and then para hindi rin tayo mahuli. You know, bilis lang naman yung stoplight dito, yung red, kasi baka eventually patupad na rin nila dito yung NCAP, which is napakahirap kasi para kang nahuli nang wala kang kalaban-laban. It feels that way kasi you don't know yung system kasi here in the Philippines, yung like yung roads natin, signs, markers, compared to other countries na may NCAP din, talagang iiwanan tayo, you know, kasi
Sa kanila, napaka ayos ng kalsada, napakaayos ng mga markings nila, hindi katulad nito natatanggal na. Tapos yung mga left sign, right sign, straight signs, markings sa roads, talagang kumbaga wala kang dahilan para hindi mapansin yung mga markings na yon. So wala ka ring dahilan para magkamali, unless na lang talagang sinadya mo o talagang kamote ka lang. So here in the Philippines, hindi ganon. Ano tayo I don't know kung may kinalaman ba yung pagiging third world country natin, but actually hindi yun enough na dahilan no? So corruption, I think pinaka main reason. I think we have budget for everything, pero hindi lang nila, they chose to not give it to the public. They chose to, you know, ibulsa nila yung mga ano. So actually hindi lang naman sa atin yung ganon, even sa ibang bansa, kahit yung mga mayayamang countries, malala rin ang corruptions doon. It's just that meron silang maayos na ano lang talaga ang tao sa ganun. Maayos na pamamalakad to everything. So we're approaching, ang pangalan na ito, Turn right. dito pala ang pasukan. In 100 meters, turn right. Then turn left. Tama ba no? There. Kulit ng guardia, nakangiti pa eh. Okay, we're here. Turn right. Then turn left. Turn right. Nasdaq Dasmariñas. May school pala rito sa loob. Turn left. Turn left. Saan magla-left? Wala, may pasukan ba rito? Wait, tawagan ko lang ang customer. Sir, San Lorenzo Heights to? Ano pong ano? Arlene Lim, Lalamove. Arlene Lim? Oh, dito You nakaano arrived at your sir eh. destination. Ay, hindi dito yan. Arlene Lim. Pero may kaliwaan ba rito sir? Dito pa, sa unahan. Meron Ano doon. mag-in? Hindi kasi ano, ano lang tong ano. Sa unahan itong pader. Meron po dyan sir. Kaliwa. Thank you po. Turn left. Then turn left. Okay, so naliligaw pa tayo. Turn left. Then turn left. Uy, nakakatakot naman to. What the fuck? Ang laki ng pato. Saan to? Hello? Hello po ma'am, sa Lalamove po. Ma'am, sa loob po ba kayo ng school? Hindi, lagpas na yan.
Lagpas ka na isang kanto. Wait lang, ma'am. Bali, hindi, pagpasok ng, ano, ma'am, pagpasok po ng gate, hindi na ako liliko. Atras ka muna ng isang kanto. Dali lang, ma'am. Mary, Diyan sa pag-atrasan mo, may nakasulat dyan na this way to Block 4, Lot 21. wait lang. Store po ba to? Store po ba kayo, ma'am? Yung ano po? Hindi, tinda, bahay. Bahay. Wait lang, ma'am. Nasa school ka, atras ka, makikita mo yung signage. Atras papuntang guardhouse. May makikita mo yung signage sa kapaskin sa kanan, sa may puno. Baka medyo natakpan na lang. Block 4, Lot 29. Bali, ano, ma'am, babalik ako papuntang guardhouse. Oo. Paatras. Kung paatras ka, nasa kanan mo yung puno. Hindi ko ka doon. Wait lang, ma'am. Medyo naligaw ako eh. Yung magpasta sa nasa school ka, di ba? Mismo Lagpas school. na yan, eh. Opo. Lagpas pa. Atras yan, atras. Bali, pangalawang kanto lang kayo, ma'am. Oo, pangalawang kanto lang. From gate. Anong kulay ng gate nila, ma'am? Brown. Brown. Wait lang. Okay, 429, 46. Brown. Alright, second booking po for today. Doon ulit ako sa kanina pinag-pick upan ko. But this time going to Bacoor, Cavite. Ito tayo ngayon. Alright, 7 boxes naman po ito. Pangat ah. Oh, taas. Ay, 7 boxes In 4.9 kilometers. for Turn right on Nomo Avenue. 340 pesos. Actually, ito medyo mas malayo siya compare sa kanina. Kaya yung rate niya is 340, halos same ng kanina. Pero ito 200 kg lang yung binook nila, pero mas marami pa yung dala ko. Kasi yung kanina 300 kg yun, pero 5 boxes lang. Ito 200 kg, which is yung mga sedan po yun, sa mga hindi nakakaalam. Actually tingin ko naman kakasya naman yan sa sedan, pero kasi yung mga yan tulad yan, yung Honda City na yan na nasa harapan natin, usually kasi yung mga yan, although yes, hanggang siguro 3 hanggang 4 na box kasya dyan sa loob ng trunk, pero yun lang yung binayaran mo ron sa Lalamove. So medyo may mga customer talaga na masyadong nasobrahan sa pagiging negosyante, kaya grabe kung magtipid. Kasi dapat yung gantong booking is 300 kg na yung binubook nila. Actually kasi yung iba, hindi ko sure kung baka hindi lang din nila
sila aware sa laki ng mga packages, pero baka mamaya kasi yung ibang nagbe-base lang sa bigat, sa kilogram, kumbaga hindi nila iniisip yung kasi itong karga ko ngayon wala naman tong 200 kg, pero kasi bulky siya dahil malalaking box siya. So dapat yung mga customer iniisip din yon. Actually sa Lalamove app meron namang ganong nakalagay yon, kaso naka-indicate yun, pero siguro hindi nababasa rin ng mga customer kasi at some point may kasalanan din yung Lalamove dito, kasi actually marami na nagre-reklamo nun na hindi ganon ka pulido yung nila, application nila, kasi wala man lang dapat yun pinapasok, dapat yun ini-indicate ng mga customer kung ano yung ipapadala nila, and then based doon sa app na application na mismo yung magre-recommend kung anong dapat na i-book nila, kung sedan ba, kung SUV pa, or yung mga L300. Kasi hindi naman lahat, kumbaga hindi lahat ng customer alam kung ano yun. Tulad nito, hindi natin sure, baka mamaya hindi lang sila aware, pero actually nakapag deliver na ako sa kanila before, and I'm sure na aware sila rito kasi mga bata pa yung may-ari ng ng business na to so techie pa yun, mga yon. So ayun, Lalamove, sana ayusin natin yung pagbobook, yung booking process ng mga customer, para at the same time hindi lang mga customer ang hindi naaabuso, let's just say naaabuso ng mga customer yung sistema nyo, ito kaming mga driver nyo, kasi minsan nakikita ko pa yung mga ibang motor, sobrang lalaki ng dala nila, na dapat pwede sana yon na sa mga SUV na dapat nila binubook, pero minsan yung mga motor no choice sila, kasi nga nakuha na nila yung booking, hindi nila alam, malalaman lang nila minsan yung booking pag nandun na. Meron naman tayong notes, pero kasi hindi yun enough para malaman na dapat yung application na mismo yung nagbabato kung what type ng vehicle ang kailangan i-book ng customer based sa in-indicate nilang ipapakarga. Kasi even sa mga SUV 300 kg category, hindi naman buong sasakyan din ang binayaran ng customer sa totoo lang. Hindi buong sasakyan, yung pinakalikod lang namin yung naka-indicate din doon na siguro isang balikbayan box, and then 2 small boxes, mga ganon ang talagang kailangan, ang pwede lang talaga naming dalhin, pero hindi kasi nasusunod yun, to be honest. Usually ayan nga, tulad ngayon hindi siya nasusunod. So ayun, oo na lang ako, kasi kanina nawala rin itong
camera. Kasi itong camera namin to, detachable kasi yung pinaka camera niya, which is napakaliit lang niya na cam. Kasi laki lang siya ng ng thumb ko. And then may sariling battery din yun. And hindi siya pwede ng pangmatagalan or sobrang tagal na shooting. Usually kailangan pahinto-hinto. So I'll get back to you guys. Magdadrive lang muna ako pupuntang drop off, and then I will update you once na nandun na ako. Okay, so currently nasa Nomo Avenue tayo. Isa sa magagandang kalsada rito. Diversion road siya from Molino, Bacoor, Cavite to Imus Aguinaldo Highway. Actually maganda yung road na to, maluwag, 3 lanes each. So 6 lanes in total. Pero medyo siguro ang reklamo ko lang dito sa road na to is masyado siyang ang dami niyang sharp curves, and then wala siyang spalto. Like I always, tulad ng sinabi ko kanina, maganda kasi yung kalsada pag may spalto siya napaka smooth. Yan lang siguro kailangan ng maintenance, mas maraming maintenance, pero still mas maganda siya kasi mas madali siyang, mas smooth yung takbo ng mga sasakyan. So ang labas na ito is Molino Boulevard. So Bacoor Boulevard pala, then diretso nun palabas yun ng Molino. Actually itong Cavite, napakarami niya ng magagandang kalsada, unlike before, siguro mga 7-8 years ago. Grabe ang sikip ng mga daan dito, and super bumpy. Pero ngayon lahat ng In 300 meters, construction ng lahat nandito sa area na to, sa Cavite, Bacoor, Imus, Gentry, and Dasma. Hindi na, dine-develop talaga nila. And tulad nito, itong part na to ng road na to, may spalto siya, napaka smooth ng daan niya. Then here, kakalawa tayo rito, and then we're about 8 minutes na lang. We're 8 minutes from 5 minutes, 1.8 kilometers. So currently traffic, hindi naman traffic, stoplight lang, meron nagmamando doon. Yung setup ko dito medyo makalat lang, hindi ko pa kasi napapa-car wash. So ito, bumili ako ng stand ng ko para mas madali
para sa akin kumuha ng booking, no? Malapit sa akin, hindi ako masyadong madidistract while driving. Pero hindi naman tayo kumukuha ng booking pag on the road, pag gantong umaandar tayo, kasi medyo delikado siya. So we have to be safe first, safety first. Ayun, so yeah, currently we're cruising the Bacoor Boulevard. Actually gusto ko tong road na to kasi hindi siya traffic, then napaka smooth nung kalsada. So 3 minutes left, 3 minutes away from drop off. So actually nakapag-drop na ako rito before, pero ayan, siguro mga pang-apat na drop ko na dito or pang-5. Usually or madalas silang magpapadeliver ng Lalamove mula dun sa kinuhanan natin. Tagulan na talaga, parang every day umuulan since last week. Ayun lang, daming ginagawang kalsada rito sa area na to. Hindi ko sure, pero actually maganda rin naman yan. Pero ang nangyayari, lumiit yung isang lane. Ginagawan kasi nila ng pinapalawak nila yung sidewalk, which para sa akin maganda yon, pero na-sacrifice naman yung kalsada na to. In 300 meters. Kasi tulad nun, yung part na yun ng jeep, halos wala na siyang space, sidewalk na agad. So ayan, so we're approaching our destination. Patayin ko muna, magdadrop lang po ako. I'll get back to you once tapos na tayo mag-drop. Okay, so na-drop na po natin yung item dyan po sa lugar na yan. And currently we're hanap tayo ng mapaghihintuan na area saan man pwede. So tapos na po tayo sa second booking natin for today. Then looking na tayo for another booking. U-turn slot pala yan. So currently mag U-turn lang tayo po dito sa area na to para makabalik tayo, makapaghanap ng another booking. So mag U-turn lang tayo dito. Babalik tayo doon sa dinaanan natin kanina kasi nandun yung area na kung saan ang ganda kasi yung area na yun. Sakop mo yung or nasasagap mo yung booking ng galing Imus and Bacoor. So maganda siya. Dami sasakyan na yan. Hindi tayo maka U-turn.
Medyo mabibilis kasi yung mga sasakyan dito. So, hindi natin pwedeng basta tulad ng motor na yan, oh. Masyadong mabilis. And baka hindi tayo agad makita. So it's better safe than sorry. So, ayun, pabalik tayo sa pinuntahan natin kanina. To check or look for another booking. Currently kakadalawa na tayo. And actually hindi pa siya enough. So meron tayong 600 or 700 na. Ako pag nagbo-booking ako rito, kasi may iba na talagang bakbakan talaga pag kumuha ng booking. 12 hours, 15 hours sila sa kalsada. Ako naman usually mga 5, minsan nga 3 hours, 2 hours lang ako eh. Pero yun, may take home naman na ako at least 1,500 pataas or 1,500. Which is enough na yun, tingin ko maganda na yun kahit papaano, kasi nga kaysa namang wala, kaysa naman nakatambay ako, at least meron akong income pa rin for that day kahit na mababa, diba? So pero if I choose to, kagayahin ko yung iba, kaya naman din kumita nun at least 2,000 a day. Lang talagang super pagod ka nga lang kasi maghapon ka nun sa kalye, sakali. So hindi ko naman kasi gusto yung ganon. Okay na sa akin yung kahit papaano may kita for that day. So balik na tayo ron sa ating pinuntahan kanina, and currently wala pa tayong booking pabalik. So siguro mga 2 biyahe na lang ako, uuwi na rin ako kasi tomorrow we're going to Cebu. So 5 days 5 nights ata kami ron. Sama ko ang aking soon to be wife, pero hindi pa niya alam kasi ako magpo-propose pa lang ako sa kanya. So by the time na ma-upload ko to, baka nakapag-propose na po ako nun. So right now we're cruising yung Nomo Boulevard, yung kaninang dinaanan natin papunta rito. Ang labas nito is yung All Homes Imus, Cavite. So boundary lang din siya ng Bacoor. Usually doon ako sa All Homes humihinto, nag-aabangan kasi nga like I said earlier, nasasagap ko yung bookings from Imus and then from Bacoor as well.
So, two birds in one stone. Kumbaga, ika nga nila. So, yeah, papunta ako doon ngayon. And babalikan ko kayo once I already have a booking na ulit.